Bakit bumabagsak ang presyo ni XRP ngayon? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba bumabagsak ang presyo ni XRP? At masasabi ko po na meron po tayong anim na mga dahilan rito. Unang-una ay syempre ito yung appeal ng US SEC. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ng XRP ay ang pag-file ng appeal ng US SEC laban sa ruling ni Judge Analisa Torres. Noong una ay maraming mga investors ang natuwa sa balita na nag-file ang Bitwise ng XRP ETP sa US SEC. Ngunit nang mag-file ng appeal ang SEC ay maraming investors ang nadismaya dito. Kaya ang appeal na ito ay magtatagal ng ilang quarters bago matapos. Kaya't maraming XRP holders ang nagda-diversify na po ng kanilang portfolios sa iba't ibang mga altcoins. Pangalawa ay ang whale sell-off. Yan, maraming mga whales ang nagbebentahan ngayon. Ayon po sa on-chain data ay maraming mga whale investors ang nagdeposit ng mahigit $30 million worth ng XRP sa iba't ibang mga crypto exchanges tulad po ng Bitso at Bitstamp sa nakaraang 24 oras. Ang malaking sell-off na ito ay nagdagdag ng downward pressure sa presyo ni XRP. Noong nakaraang linggo ay nag-unlock ang Ripple ng 1 billion XRP pero ibinalik ang 800 million sa escrow account. Ang mga ganitong galaw na ay nagpapakita po ng kawalan ng kumpiyansa ng mga malalaking investors sa kasalukuyang sitwasyon ni XRP. Ayan, ang pangatlo naman ay ang bearish technicals ni XRP. Mula po sa technical standpoint, si XRP ay nawalan po ng crucial support range sa pagitan po ng presyong 60 cents at saka 58 cents kung saan ay nag-invalidate ng potential bullish breakout. Kaya ayon po sa isang kilalang crypto analyst na si Credible Crypto, ang presyo ni XRP ay kailangang manatili po sa support level na 54 cents upang maiwasan ang karagdagang pagbaba nito patungo sa presyong 43 cents. Ayan, ang pang-apat na dahilan ay ang market sentiment. Ang kabuuang market sentiment ay isa na rin po itong malaking factor. Ang crypto market ay highly influenced po ito ng mga news or balita at regulatory developments. Ang patuloy po na legal battle ni Ripple laban sa US SEC ay nagdudulot po ito ng uncertainty sa mga investors. Kaya ang mga ganitong uncertainties ay nagiging dahilan ng pag-pull out ng investments at paglipat po sa mas stable na assets. Ayan. Ang panglimang dahilan rito ay ang profit taking. Maraming mga investors ang nagbebenta ng kanilang holdings kapag nararamdaman nilang mataas na ang presyo at may posibilidad ng pagbaba. Kaya ang ganitong klaseng behavior ay normal sa volatile markets tulad ng mga cryptocurrency. Ayan, ang panghuli, pang-anim at panghuli ay ang regulatory environment. Ang mga bagong regulations at policies na ipinapatupad ng iba't ibang bansa ay may direktang epekto ito sa presyo ng mga cryptocurrencies. Kaya ang patuloy po na pag-review ng US SEC sa kaso ni Ripple ay nagdudulot po ito ng takot at pangamba sa mga investors kung saan ay nagre-resulta ito sa pagbaba ng presyo ni XRP. Ngayon ay ano nga ba ang pwede nating gawin bilang mga investor? Yan. Tatlo lamang po ang pwede nating gawin dyan para maiwasan yung risk dito. Ang mag-diversify, mag-long-term hold at mag-stay informed. Ayan. Ngayon ay sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang pagbaba ng presyo ni XRP ay dulot po ito ng iba't ibang factors tulad po ng SEC appeal, whale sell-off, bearish technicals, market sentiment, profit taking at ang regulatory environment.
Sa kabila ng mga ito, may mga strategies na pwede po natin gawin bilang mga investors upang mabawasan ang risk at mapanatili ang ating investment. At yan na nga yung aking sinabi kanina, diversification, long-term holding at maging stay informed. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.